Pang-apat na beses nang nadadaya ang Lakers mga idol sa Dallas Mavericks, sa Philadelphia 76ers, sa Sacramento Kings at ang pinakahuli nga sa laban ng Lakers sa Boston Celtics kung kailan kailangan nila ng panalo dahil naghahabol na nga sila sa panalo upang umangat sa standings. At kung naitawag lamang ang apat na iyon, malamang na ang standings ng Lakers ay 27 win at 23 losses. Yes mga idol, kung idadagdag ang apat na na-miss call sa kanila at nanalo sila, dapat ngayon ay nasa pang number 4 na pwesto na ang LA Lakers sa Western Conference at wala sa number 13. Imagine mga idol, mula sa number 13 dapat pala number 4 na sila ngayon. Sobrang dami na nilang nalundagan kung sakali. Pero ano na nga bang team at mga play na nanakaw sa Lakers? Paano na-miss ang call sa apat na yon? Saan nagkamali ang referee? Yan at ang iba pa ang susubukan nating ipaliwanag sa video natin ngayon pagkatapos lamang nito. Unahin natin mga kaboltok ang laro ng Lakers noon laban sa Dallas Mavericks. Nangyari ito noong January 13 kung saan umabot sa double overtime. All 108 sa Lakers ang bola. At uobligahin ni LeBron James na siyempre akuin niya ang tira. Dito ang umpisa ng hindi pagtawag ng ref mga idol. Mukhang barado noong mga time na yon ang pito ng referee. Wala ding pong tawag dito ang referee. At mukhang wala naman talagang foul kung dito mo titingnan ang anggulo. Pero kung i-zoom natin, parang may contact foul nga dito kay LeBron. At kung sisilipin ang larawang ito, kitang-kita naman kung ano ang nangyari. Kaya isang hacking foul iyan kay Christian Wood, kay LBJ. Pansinin ninyo yung braso ni Christian Wood na kasampa na kay LeBron. Yan ay matatawag na hacking foul. At alam naman natin ang nangyari mga idol, walang tawag nga diyan. At dahil diyan, umabot pa nga sa overtime. At dahil sa overtime, umabot pa ng 2 at naubos na nga ang hangin ng Lakers. At hindi na nga nagawang makalamang panoon ng Lakers. Mga idol, 3 days later, sa Philadelphia 76ers naman. Nangyari ito noong January 16 kung saan isa lamang ang lamang noon ng Sixers. Kung kanina walang tawag ang ref, sa pagkakataong ito mukhang literal na barado ang pito ni ref. Noong mga time na yon, siyempre, ang nangyari dito, last shot ang Lakers na kay Westbrook ang bola. Lamang-lamang noon ng isa ang Philadelphia. At siyempre kapag naipasok ni Westbrook ang bola, panalo. Kung pumito sana ang ref, malamang na naipanalo ng Lakers ang laban dahil kitang-kita naman dito mga idol. Ayun o, paano makakatira kung hawak ng kamay mo ng kalaban? Sobrang laki nga ng kamay ni Joel Embiid o, hindi yan nakita ng ref. Kaya naman mga idol, mukhang noong time na yun, barado ang pito ni ref. Ang pangatlong game naman mga idol ay noong laban ng Lakers sa Sacramento Kings. Noong January 19, 5 ang lamang ng Kings. At ito yung play mga idol. Makikita natin si LBJ ang tumanggap ng bola. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Kendrick Nunn. Pero sa aking palagay dapat si LeBron James nang umatake dito. Pero siguro sa mga oras na yun nakita niya na libre si Kendrick Nunn. Kaya niya ito dito binigay ang bola. At pansinin ninyo dito mga idol, kita naman na si De'Aaron Fox ay nag-step forward. Dito nga mga kaboltok makikita mo pero parang mukhang hindi foul at itinago niya ang dalawa niyang kamay pero ang katawan niya ang tingnan nyo at ang kamay ay tumama kay Kendrick Nunn dahilan upang maapektuhan ang pagtira ni Nunn at makikita na ang kanyang jump shot mga kaboltok ay hindi naging matuwid pataas at pagbagsak nga niya ay nakita ito na sa landing space niya ay nabago. Wala siya sa dapat sana'y kanyang babagsakan kaya totoo na tinamaan siya ni De'Aaron Fox sa katawan at iyon ay isang maliwanag na foul.
Mapapansin din dito mga kaboltok na ang offensive man na si Kendrick Nunn ay makailang ulit na humingi ng foul sa referee na kaharap niya noon pero hindi nga siya pinansin dito. At kung ulitin natin ang play mga idol, pansinin ninyo naman si Russell Westbrook. Katapat niya si Kendrick Nunn at kitang-kita niya ang katawan at galaw ni Kendrick Nunn nung mga oras na yon, at nung tumira na si Nunn, kita na walang harang sa kanyang katawan at tanaw siya ni Westbrook. At pansinin ninyo ang magiging reaksyon ni Russell Westbrook. Iniangat niya ang kamay niya at humihingi ng tawag ng foul. At isa pa mga idol, kung magkakataon na pumito talaga ang referee ng mga oras na yon at tumawag ng foul, magkakaroon pa ng isang bonus shot si Kendrick Nunn, dahilan upang matabla sana ang laban kung maipapasok ni Nunn ang bola sa foul line. O kaya naman pwede ring umabot sa overtime kung mawawala naman ang tira ng Kings sa last shot. Pero hindi nga ganoon ang nangyari. Pero ito na nga mga idol, ang pinaka-controversial na miss call ng referee. Naulit na naman ang nangyari. This time, bukod sa parang barado ang fito ni ref noon, mukhang bulag pa siya. Last 4.1 seconds sa Lakers ang bola, all 105. Isang isolation play ang ginawa ng Lakers para kay LBJ. Narito si LeBron James sa ilalim, si Al Horford ang nagbabantay sa kanya. Pag-angat ni LeBron James, mabilis niyang kinuha ang bola at sabay na umatake kaagad. Mapapansin na nag-switch na ng bantay dito ang Boston. Si Malcolm Brogdon na ngayon ang bumantay sa kanya. Na siya namang naiwan ni LeBron, sabay isang drive ang ginawa niya. Mapapansin dito mga idol, tatlo ang sumabay sa kanya. Si Brogdon, si Grant Williams at ayun si Jason Tatum. Pagtira ni LeBron, nagmintis ang tira niya at walang pito ang tatlong referee. Mula dito sa anggulo, walang foul na makikita mga idol. Pero agad na nag-hysterical dito si LeBron James matapos siyang tumira. Alam niya sa sarili niya, may contact foul sa kanya si Jason Tatum. Ito naman si Jason Tatum mga idol, kaagad bumaba ng Boston bench at nakataas ang isang kamay. At sumisignal pa nga ng number 1. Patay Malaysia siya sa nangyari na kunwari nga walang foul. Samantalang sa ibaba naman si LeBron James nagtatatalon sa harap ng referee. At even lumuhod pa nga siya mga idol, nang hihinayang talaga siya sa nangyari. Wala naman silang magagawa dahil nga hindi na pwedeng ipa-review ang miss call dahil nagamit na nila ang challenge nila at hindi na pwedeng maulit pa. Pero base sa replay, kitang-kita sa ilalim kung papaanong nahampas ni Jason Tatum ang kamay ni LeBron James. Dahilan para ma-misalign ang layup niya. Pansinin ninyo yung kaliwang braso ni LeBron mga idol, ilalagay ko sa pinakamabagal na play. Kita nyo na gumalaw ang muscle ni LeBron. Resulta ng paghampas sa kanya ni Jason Tatum. Isang clear foul iyan. Samantala mga idol, hindi naman nahagip sa camera kanina na kinuha pala ni Pat Bev ang isang camera mula sa isang manonood at sinubukan niyang ipakita ito sa harap ng referee pero na-technical pa siya. Nagbabaka sakali sana noon si Pat Bev na magbago pa ang tawag pero huli na ang lahat kaya umabot nga sa overtime. Yon mga idol, sa pagkakaalala ko pang-apat na miss call na ito sa Lakers, 4 na panalo na sana na nasa kanilang standing na ngayon. Malamang na wala sila sa pang 13 spot sa Western Conference pero ganun talaga ang laro, minsan talo, minsan naman dahil sa rep. Pero ano ang masasabi mo sa video natin for today mga kaboltok? Naniniwala ka ba na talagang may mga maling tawag ang referee? I-komento mo na lamang yan sa ibaba. Paki-like po ng video para sa suporta at mag-subscribe ka na kung bago ka pa lamang at pindutin mo ang notification bell, select all para palagi kang updated. Bisitahin mo na din ang ating Facebook page. Once again, salamat po. Ako si John, ito ang Basketball Talk.